kinabuhi ko gikan kanimo nagapangitan sa katasmahon mo dili ko mabuhi kung wala ka kay ikaw ang ila di kinabuhian wako'y mahimo kung way tabang ikanimo anak kanimo ang kahimuan sa tanan kay ikaw lamang o Diyos tinubdaning tanan sa sinugdan ug sa katapusan ang imong ngalan ngayon mahimaya kay ikaw lamang o Diyos tinubdaning tanan sa yuta o sa kalangitan ang imong katahon magadanan ang imong katahon magadanan amo kang gipasidugan Ginoo niini kagabi kon karon o Dios salamat nga ang imo Ginoong presensya mao'y magadan-an sa mga kinabuhi amahan salamat Ginoo sa imong mga puno gayon ikaw nga hain gani ang mga pagday mga pagsimba na ang Ginoo sa among taliwala ug salamat Lord samtang among pamanuhon kaning mga puno salamat nga kini nagahatag ka namo Ginoong paglaom ug pagdasig Ginoo mapadayon kami hangtod sa katapusan sa among kinabuhi Langiton nga amahan among ipiyal kanimo ang tanan pinagi sa ngalan ni Ginoong Hesus amen amen okay magabangkot na ang panahon ng paghatag ka praise joy sa pagdala sa pulong sa Dios Maayong gabi sa tanan. Amen. Maayong gabi. So, ay nausab nga Miyerkules nga yalaw sa Ginoo nga magatigom sa dinhi. So, pila nga months na ba? Labay. And pasalamat ni Ate Jocelyn ug sa opyahan tibok sa pamilya na kanunay nga andam nga modawat ani nga buluhaton nga ato ang cottage prayer. So, atong sundan, ato ang padayunon, ato ang buluhaton karong gabi una. If naamoy mga Biblia na diha or you can use your cellphone sa Mateo Kapitulo 14, versikulo 22 ngadto sa 33. Sa akong gihan nga matagod sa pagpanindog. Amoy Bible. Bible So ako mabasa ni Ron. You can use your phone. kuha ang Bible Mateo or Matthew chapter 14, kapitulo 14, versikulo 22. amen Wait, hindi ko makuha ko ang kuwan verse. Ito ha. Matthew. Hindi mo akong verse nga nabutan sa notes. Wait.
verse 22. Hindi naman din ako ang outline. Mga kanya kung di gamit. Hindi na ito mo gamit ang cellphone. Gawa. Kami sa kapay mo natin. Wait lang, yun mga iksoon. Sa pamay. Sunod-sunod. Dito. Ano ko po ang Ayun, hindi nga. na-invite ba? Pwede ko makakasya. Ang sa pamay, Okay, sakto di ito. Ang ako ng cellphone may walay baw nga nung tama na siya. Kanarap ka na. Kinarap. Okay, so kanila ko basahon, Matthew. Kapitulo 14, versikulo 22 ngadto sa 33. Nag-iingon, unya gipasakay ni Jesus ang mga tinun-an sa sakayan ug gipaunan niya ngadto sa tabok sa lanaw ug iyang gipalakaw ang mga tawo. Tapos niya palaksa ang mga tawo, mitunga siya nga nag-inusara sa usa ka bungtod aron pag-ampo. Ug sa pagkagabi na, si Jesus nag-inusara didto. Niadtong tungura ang sakayan didto na sa laod, gikuso-kuso sa mga balod, kay ang hangin sungsungon man. Sa may mga alas 3 sa kadlawon, si Jesus miadto kanila nga naglakaw sa tubig. Sa pagkakita sa mga tinun-an kaniya nga naglakaw sa tubig, nangahadlok sila pag-ayo. Ana ay multo, miingon sila. Ug naniyagit sila sa kalisang. Si Jesus miingon kanila, ayaw kamo kahadlok, ako kini. Unya si Pedro miingon, Ginoo, kung ikaw kana, palakta ako sa tubig nga kanimo. Dali nga ri mitubag si Jesus. Busa mikawas si Pedro sa sakayan ug milakaw sa tubig ngadto kang Jesus. Apan sa pagkamatikod niya sa hangin, nahadlok siya og nisugod pagkaunlod. Ginoo, luwasa ako, misinggit siya. Diha-diha gidawat siya ni Jesus ug gibira ug niingon si Jesus kaniya, pagkadyutay sa imong pagtuo, nganong nagduha-duha ka man, ug nanakay silang duha sa sakayan, ug nilurang ang hangin. Ang mga tinun-an nga dito sa sakayan, misimba kang Jesus ug ingon, ikaw gayon ang anak sa Diyos. Magampot ta amahan nga langit nun, di ba salamat Ginoon, ni matamo kagadiyon, ni mong gihatag sa matag ko sa kanamo o Diyos. I pray, Lord God, nga ikaw Ginoo magatabon ka na ako sa mga hiling nga dugo, nga ikaw lamang Ginoong Diyos ang mahimaya, ikaw lamang Ginoo makita sa akong kinabuhi. Salamat Lord God sa wisdom, dihog imong gabugbukan ako. And I pray, Lord God, nga imong pulong karong gabi una, dili Ginoo mo labay nga kawang. Salamat Lord God nga ang purpose imong word kanunay Ginoo nga magapanghitabo. Ani Ginoong Diyos nga kagabi una, pagtudlo, pagbadlong, pagsaway, pagpahinumdom sa matag usa ka namong Ginoo. Salamat Lord God nga matag usa namo kahunahunor kasing-kasing maablihan Ginoo, mudawat Ginoo sa imong pulong karong gabi una ug kadalayo kag sa walay katapusan kanimo lamang ang tanang mga pagdaig ug mga pagpasalamat sa ngalan ni Jesus. Amen. Okay. Actually, first time na ako magamit ng phone during message. So, sila siguro ako magamit ng phone. Hindi na ka. Hindi ako magamit og cellphone, Bible. Notes. Pero, sige lang. Hindi naman ako gimutang ako ang notes. Okay, so, hitaytulan din ako kanina nga sermon. English lang siya. At na lang pong i-translate sa Bisaya. Ang gimutan din, don't jump, stay on your ship. Nasayod ta, ani nga chapter. Kaysa na familiar ani nga chapter. Atong si Peter nilakaw sa dagat. Maski mga bata, very familiar sa matagusan nato. Samot na mga Bible readers. Maski gani siguro dili Bible readers. Ang mga story-story rin pamilyon. Nasayod na ani nga story. So makita nato nga gi-admire kaayo sa mga tao ang courage, ang kaisog ni Peter nga mulakaw sa dagat. Nga ni step out siya sa boat. Diba mo iyahang kana usa sa remarkable nga nahitabo ni Peter isa diha nga nakalakaw siya sa dagat. Makita nato iyahang courage, makita nato iyahang faith sa Ginoo. Makita nato nga bibiya siya sa boat para lang nga makaduol ni Jesus Christ, para lang nga maka-follow kung unsay gibuhat ni Jesus Christ, kung kaya ni Jesus Christ nga mo
lakaw sa dagat, then pwede po si Peter makalakaw sa dagat. So makita nato ma-amaze ta sa kinabuhi ni Peter. Pero karong gabi una, tonight, ato sang tan-awon ang pikas nga angle, ani nga storya. Atong sana kanang tuki-tukion or atong lantawon kung unsay lain di ay nga side ani nga story. Kay kasagaran sa ato madunggan nato nga mga wali, madunggan nato nga mga sermon, ginapakita gyud, gina-express gyud kung unsa kaisog si Peter nga mulakaw sa dagat. So karon ato ni siyang lakbitan verse by verse para mas masabtan gyud nato kung unsa gyud ay buot nga ipasabot ni Jesus Christ ngano nahitabo ni. Kaya nasayo naman ta di ba nga ang tanan nga nahitabo diri sa kalibutan adunay katuyuan. Kani nga passage, kani nga part sa nahitabo sa mga disciples, dako kayo og katuyuan o makahatag og lesson sa disciples, and not just the disciples but for us also in this present times, karon nga panahon pwede nato makuha ang message. So magsugod ta sa verse 22. Usay giingon ni Jesus Christ ani ang whole chapter makita nato didto before ni ingon si Jesus Christ or gipugos niya, kung sa English pa iyahaman yung matawag ito, he insisted nga immediately pasakyon ang mga disciples pabalik sa boat. So before din mahitabo ang journey ni Jesus Christ ani nga moment, gifeed niya ang 5,000 men in addition sa children and women. So mo ni nga time. Then after nakakaon katong mga katawhan, after nakakaon tong mga bata og pila pa na sila kabukid do kay ano siya maihap nga 5,000 kay men ra may gihap. So after nakakaon, mo ni nahipusan nila pila to mga sobra to baskets katong na sobra. So ang instruction ni Jesus Christ sa mga disciples, sige Ming, commercial, ikaw Ming. O baka naman Ming. Okay. Unya, gipasakay ni Jesus ang mga tinunan sa sakayan ug gipaunan niya ngadto sa tabok sa lanaw ug iyang gipalakaw ang mga tao. Kinsa ray ni sakay sa boat ganing? Kinsa ray ni sakay sa ship? Kinsa ray ni sakay sa pambot or sa barko? Ang mga ang mga disciples walay labot si Jesus Christ ani nga moment. So na-command si Jesus sa iyang mga tinunan, lakaw pagdali mo sakay na mo balik sa boat unya adto mo sa pikas nga tampi ani lake. Sagna natin kay murag gusto mo magsaba. So na-command Jesus put the disciples in the boat sa sakayan. Gipaadto ni Jesus Christ. Mantay mo sa ko yung istorya ha. Si Jesus Christ iyang gipaadto ang mga disciples sa sakayan or sa boat or sa ship. So he was urgent about it. Kung imong basahon sa New Living Translation kung ingon diri, ingon si Jesus Christ, immediately he insisted, gipugos niya ang mga disciples nga lakaw na mo. Siguro kay crowded ang place unya basin tungod sa miracle nga gibuhat ni Jesus Christ. Murag basig maboast na po ng mga disciples nga agabi, uy, follower ni Jesus Christ, amo nang guro. So murag siguro na ay lain na po nga mo arose nga dili mao siguro sa mga disciples. Muna kanang based na po na sa mga Bible scholars. So muna ilaha mga explanation. So mga to, ipasakay ni Jesus Christ ang mga disciples sa boat. Wala sila, paglakaw nila, then si Jesus Christ nisakapod sa hill sa bungtod para magampo. So while Jesus is praying, then while ang mga disciple na ana sa boat, patabok na sila sa lake, padulong sa pikas tampi, then naka-experience sila og storm. Okay pa mo? Naka-experience sila storm, naka-experience sila bagyo. Dako nga balod o kusog nga hangin. So kapila no sa markaduha lang di siguro nga inaning account nga
naa sila in the middle of the lake nga gibagyo gyud sila nga kusog kay hangin, then dako kayo nga balod. So this storm came because they were in God's will. Unsa joy? Ang bagyo niabot tungod kay naa sila sa plano sa Ginoo. Yes. Kanunay na akong gibalik-balik each time makahisgot ko about trouble. Each time makahisgot ko about storm in life. Each time makahisgot kong bagyo sa kinabuhi. Will na din na sa ginudaan. Nagaingon sa 1 Thessalonians chapter 3, verse 3, that we are destined for trouble. Kung mga lagad dito sa Ginoo, kung nakasubay ta sa kabubuton sa Ginoo, expected na naagi bagyo, naagi unos, naagi mga problema. Normal ra gyud na. So dili na ang ikatingala, mas matinga ka nga murag smooth sailing ra lagi niya kung kuan murag wala ra nagigihapon. Kay diha sa storm, diha sa trouble, mas strengthen ang inyong faith. Mas matest ang imuhang pagtuo diha sa Ginoo. That's why they experience a storm. This storm came because they were in God's will. Adunay duha ka klase nga bagyo or storm sa tong kinabuhi. Adunay storm of correction, bagyo para makorek ka, parehas na hitabo ni Jonah, di ba? O nga, gisugo siya nga moadto sa Ninibe, pero lain niya hang yadtuan. So sa hitabo samtang naa siya sa barko, nagunos, nag-storm for correction para matulid, para badlungon, para badlungon si Jonah. So naay storm, naay trouble, naay mga problema nga ubos sa imong kinabuhi, basin pagbadlong na sa Ginoo. Na, oy, nak, isa naman ingon na kung adto kag alis siya, nga naman kagubay. Ay nga na ba, murag wala, na was passing. So naay mga bagyo sa kinabuhi, problema sa kinabuhi, ang gialaw sa Ginoo for correction. Pero, naapoy storm in life, it is called storm of perfection. Nga matawag man siya nga storm of perfection, kay gialaw ni sa Ginoo nga mahitabo sa imuhang kinabuhi para mas mag-grow ka in your faith in God. So maunay nahitabo sa mga disciples ang nakita. Dili lang kay nahitabo lang to para wala lang, kundi na ay lesson, na ay gusto niya ipaabot si Jesus Christ, not just for Peter, but to all the disciples. In verse 23, sabi siya, nag-ingon din excuse me. Tapos niya balakta ang mga tao, mitunga siya nga nag-inusara sa usa ka bungtod, aron pag-ampo, o sa pagkagabi na, si Jesus nag-inusara dito. Niadtong tungura ang sakayan dito na sa laod, gikuso-kuso sa mga balod, kay ang hangin sungsungon man. So sa may, verse 25, sa may mga alas 3 sa kadlawon, si Jesus miadto kanila nga naglakaw sa tubig. Nganong niadto man si Jesus Christ kanila nga naglakaw sa tubig? Wala man siya giingon sa Matthew, pero sa account ni Mark, kung imong basahon kanina story, nakita daw ni Jesus Christ ang iyahang mga disciples nga nagkalisod na sa bagyo, samtang nagpray siya. So mo to nga, giadto ni Jesus Christ, nilakaw siya sa tubig. Jesus saw them and knew their need. Usahay makahon-ahon ta, mura magwalay Ginoo aning ahong kinabuhi ron. Manong murag wala man gi-control sa Ginoo, murag puro naman lang ni kasakit, puro naman lang ni kagubot, puro naman lang ni inganya ko nahiagungan. Pero aning account, Jesus knew your problem. Nakakita siya sa imong problema karon. Nakakita siya sa imong mga panginahanglan. Ug ang gibutang pagani diri unsay gibuhat ni Jesus Christ, nag-intercede paganing siya para nato, para ani mga disciple. Nag-intercede siya ni Heavenly Father para sa matag usa kanato. So Jesus knew our need. So Jesus went to them. Why did Jesus walk on water? Nganong nilakaw man si Jesus Christ sa tubig? Di mo tagpwede maglamoy na lang. Nilakaw man gyud. Aron po siguro di mabasa.
So why did Jesus walk on water? It is to show the disciples, ipakita sa mga disciples nga kanang inyong problemang dagkong problema diha, ako ra nang gilaktan. Gamay ra kayo na para nako. That is why Jesus walks on water, to show the disciples that the very thing nga ilahang gikahadlukan was only a staircase for him to come to them. O dera, kanang buta nga imong gikahadlukan, tanang buta nga imong gikaproblemahan, staircase sa kuno na para mas makaduol si Jesus Christ sa imo. Mga problema nga magdulot noon nga mas mudut-dut ka ni Hesus Kristo. So, masay nahitabuan ni, sa diha nga naglakaw. Si Jesus padulong sa mga disciples unsa may gibatik sa mga disipulo ani nga moment. Sa dihang sa verse 26, sa pagkakita sa mga tinun-an kaniya nga naglakaw sa tubig, ikaw kahano? Sakay kang bangka, makita kang naray na karitong lakaw dito sa tubig. So, murag pareha siguro nag-reaction sa mga disciples. Nangahadlok sila pag-ayo mo silang giingon. Ana ay multo, ug sa King James pa nga Bisaya, naay abat. Oh, naay abat. So, mo ilahang una nga kanang sagana na feel or expression sa nakita to nila si Jesus Christ nga naglakaw, pagtuon nila nga multo, pagtuon nila nga ungo to or abat to naglakaw. So si Jesus miingon kanila sa dihang nadunggan ni Jesus nga nagduha-duha sila sa mani ungo mani nga naglakaw-lakaw manis dagat nga alas 3 sa kadlawon. Miingon si Jesus, ayaw mo kahadlok, ako kini. Ang sige ingon ni Jesus, ayaw mo kahadlok, ako kini. Nagpaila-ila si Jesus nga siya tong naglakaw. Pero unsa may gibuhat ni Peter? Unsa may giingon ni Peter? Unya si Pedro miingon, Ginoo, kung sa English pa, saan ko basahin sa English? So na English diha. Verse 28. Verse 28. Oh, ngayon din eh. Then Peter called to him, Lord, if it's really you, or sa Bisaya, kun ikaw yun na, masa man ang word nga kun, or if, it means God, duha-duha si Peter. Niingon na si Jesus, ayaw mo kahadlok ako ni. Pero unsay response ni Peter, Lord, kung ikaw na be, palakta ko na kong tubig be. So, ang iyaha lang structure sa iyang sentence, nagduha-duha siya. Muni wala na ko nakita sa dihang makadungog ka ng mga sermon regarding this. Siguro, wala siguro ko naminaw or karon na din ako nasabtan nga. Ang katuding pag-step ni Peter, resulta dito sa iyang pagduha-duha. Dili dito resulta sa iyang courage. Dili resulta sa iyang kaisog. Nagduha-duha siya kung si Jesus magyudto. Pero nagyabo siya courage. Kaya bisag nagduha-duha siya, nilokso manghihapon siya. Nitamak manghihapon sa tubig. So again, ang response ni Peter, kung ikaw ka na, palakta ako sa tubig nganha kanimo. So unsa giingon ni Jesus? Dali nga re. Mitubag si Jesus. Busa mikawa si Pedro sa sakayan ug milakaw sa tubig ngadto kang Jesus. So Peter's response was spawned by doubt and fear rather than faith. Kaya niingon man siya if. So example, illustration ana, pareha tong paglansang ni Jesus sa cross, di ba? Naman to'y duha ka thieves, naman to'y duha ka kawatan. Then ingon to sa nga, if ikaw si Kristo, kung ikaw si Kristo, luwas ako na yung kagalingon, di apil me. Ato, word to of doubt, nagduha-duha siya kung
Kristo ba gining gilansang, ang lansang man siya kaluwas yung galingon. Pero ang usa, kung siyang giingon, Lord, remember me. Ganun siya nahitabo. Mag-ingon nito ang account, basta kayo ng Lord, remember, manigaw ang Jesus Christ, nga karon dayon, o, kubanta. So, ang if, ang word nga if, is nagduha-duha gid ka. Nagduha-duha siya. Nagduha-duha si Peter sa iyahang response. Pero nikawas gihapon siya sa dagat, sa sakayan, o nilakaw sa tubig, ngadto kang Jesus. Again, di ba niyo ko ganina, bantay ang una na kong giingon. Ang command una ni Jesus Christ, adto sa sakayan. Stay on your boat. Balik mo sa sakayan, unya adto mo sa stampe. Mura iyang instruction. Pero ang nakanindot lang pod kay nangayo pog permission si Peter nga, Lord, pwede mulakaw ko anang dagata parehas imong gibuhat. So ana, nilakaw, muna na siya. Nakalakaw siya sa tubig. Apan sa pagkamatikod niya sa hangin, nahadlok siya og misugod pagka unlod. Ginoo, luwasa ako. Misinggit siya o diha-diha, gidawat siya ni Jesus o gibira o mingon sa Jesus kaniya pagkadyutay sa imong pagtuo. Nganong nagduha-duha ka man. Sa diha nga ako ning gibasa, Lord, kani ba nga statement, imo ba ning giingon ni Peter kay hapit na siya malunod? Or kani nga imuhang word na imong giingon, tungod ba ni kay niingon siya nga, if ikaw si Jesus Christ, palaktak ko sa tubig. So, kung yung basahon, duha siguro ang message ani. Depende na ninyo kung asa mo. Pero para sa ako, mas ni-impact siya sa akong kasing-kasing. Diba kung kita itulan ni O, don't jump, stay on your ship. Natay nagkalain-laing ship na gihatag sa Ginoo sa atoa. Human relationship, atong friends, marriage partnership, and church membership. Una ta, human relationship. Sa ato ang friends. Sa dihang magkagugot na ato ang circle, mas pilion dito na ato nga, Lord, pwede mo imo kung kuhaon ani nga circle? Or basig mas imo hang i-pray nga, Lord, himo akong panalangin ani nga circle. Kaya nakinandun ko sa giingon ni Iwalito ni Rans nga, we know that Jesus is a way maker. Pero naay time nga dili siya maghatag og agianan para makagawas ka. Kay gusto niya nga i-deal na nimo nga situation. So kani nga word sa nahitabo ni Peter, makaingon ka nga dili gid ka intended nga mukawa si Peter sa boat. Pero nagihapoy lesson tanan nga ayaw gyud kawas sa ship nga gihatag sa Ginoo sa imuha. Ayaw og kawas sa boat nga gihatag sa Ginoo sa imuha. Kung feeling nimo nagkagubot na din pag-pray sa Ginoo, gusto ko ba yung panalangin ani nga circle or dili sa imong marriage life. Daghan kayo nagdebate karon about divorce. Nga magduwag na lang. Tuwa naman sa Pilipinas. Oo nga. Kanang murag dili na lang jud i-fight. Pero diba, ang gi-allow siguro sa Ginoo ato sa time ni Moses. Kay kahit kay ang mga tao. Pero wala ang gi-design gyud sa Ginoo, wala gyud makabulag aning mga tawhanas babae ug lalaki. So again, in human relationship towards your friends, dili porket kay naamoy problema, dili porket kay murag wala nakakasabot sa iyong circle. Magampo na rin ka sa Ginoo, Lord, pag-awas sa ko ani nga klase sa mga amigo, mga amiga, kay murag wa man ni gapit sa ako murag wala ra man ko nakuha nani. Pero in the other angle, i-pray siguro nato nga, Lord, please. Siguro gitest nimo kung patience ani nga mga tao. Siguro ako may gigamit nimo nga matulid ni amo ang relasyon. In marriage life, siguro sa inyo nga mga partner, na mo man nagkadaiya mga problema, nakamura na sayod, pero please fight for it. Fight for your relationship. Kay kana accountable mo ana. Accountable mo sa inyong bana, mga asawa accountable mo sa iyong bana, mga bana accountable mo sa iyong asawa, o mas labing importante accountable mo ana sa Ginoo. Kay ang murag ninyo na kay grabe layo makadaga.
Tungod kay when it comes when it comes to marriage or married life, dili lang kay kamo ang nakigsa, kamo ra ang nagsaad sa usag-usa, kundi nakigsaad mo atubangan sa Ginoo. So kana nga ship, kana nga boat nga gihatag sa imuha sa Ginoo, it is your responsibility. Ayaw pag ingon nga, Lord, gusto na ko lang igbuwag ani kay wa na ko kasabot. Yes, He is a way maker. Pero please stay on your boat. Okay, kung walay mo fight, then wala, buwag. Wala mahitabo. Church membership kani atong pagiging membro sa usa ka simbahan. Kita lang kung mga tao, muratag naglayag sa kadagatan nga sige tagpangita og sakayan nga makaadto sa dagat nga walay balod. Bisag asa ka, samot na ani kinabuhian na agi balod, na agi bagyo. Dili gid ka makakitag dagat nga kanunay ra nga linaw. Na gyud nay times nga moabot ang krus. So as a church, nay panahon nga ug ginagitaganahan sa ato ang pastor, o ginataganahan sa mga tao nga nasugod sa simbahan, mangita ta og laing boat. And again, tungod kay gidala ka sa Ginoo ni ana, you are accountable, responsibility. Tungod kay gidala ka sa Ginoo ana, naa kay purpose ana nga boat, na kay purpose ana nga church. So stop maglukso-lukso sa bisag unsa nga mga basta kay mao na usab pud na sa klase nga ship nga gihatag sa Ginoo sa ato. Ha? So, mo na siya, tulo ka ship, ato relationship towards our neighbors, our marital relationship, and our church. Siyempre, church membership. Siguro long term membership, mahita lang yun ko nga, ship gihapon siya. So, if God has called you on that ship, don't jump. Ayaw glukso. Kaya kung imong tanang, tapos man is Peter, naging selfish mga Peter, gibiyaan namin mo, dire nga mag-jump-jump na makayato ka ni Jesus. Kaya ang goal ba yan ni Jesus Christ, siya mismo ang muduol sa ship. Siya mismo ang muduol sa maong boat. Kung usa may problema para i-fix. So, if God has called you, don't jump. He needs you in the bottom of the boat in order to keep the body of Christ moving forward toward maturity. So storms will come because you are in that ship. But Jesus is watching. Si Jesus naglantaw ug nag-pray, praying for you. Kaning gipakita bitaw ni Jesus Christ as in a very good, kung napailabaw sa very good, best example sa pagkinabuhing Kristohanon. Wala gyud siya nag-fail to have a time for prayer. Nag-intercede siya before siya mo sana kung karong adlaw na human siya, magampo siya para ugma na pong adlaw. So murag giunahan gyud ni Jesus Christ og prayer tanan nga iyahang gibuhat. So Jesus is watching your ship, unsa man nga ship sa imong kinapusa man nga boat nga gi-entrust sa Ginoo sa imuha. Jesus will come to your ship or on your boat in your hour of need. When things seem lost, when the outlook is bleak, when hope is all but gone, He will be there. Naman ba gitawag na 11th hour? 11th hour, siguro sa akong experience, o 11th hour, yung never late, di siya malate, kasi di po masayo. Naagid sa tukma, good, as in on time ni good siya. Marang feeling na to, usa naman ron, di na murag, di na jud ni makaya. So, tanong na yung example nila mama ako sa una nga, di na madagan to kay ugma na. So, sometimes si God nag-answer sa ato, sana, kana, sa tawagan na, musagip sa ato, 11th hour, but on time. So, you don't have to walk on water, just don't don't jump ship. Thousands of people are jumping from one religion or one church to another,
from one marriage to another. Hindi ako ba na sa US, ako na kaganaan sa mga asawa, okay na, ditso na, wala ganaan sa mga bana, wala na ang covenant, wala na ang message, of, wala na ang promise, wala hinungdan tanan. Looking for a sea with no storms, na by sea nga walay storm, it's impossible. When what they ought to do is get out the oars of faith and obedience and keep the ship pointed into the right direction. So, sa last verse, nagayon din sa diha nga, di ba no, like, pakitabang si Peter, kay nalunod ba siya, ang tanawa. O muhawa kasi muhang ship, o muhawa ka sa boat, nag-i-interest sa Ginoo sa imo ka, may possibility nga maulog ka. Though, ang imong desire kay okay, kay muadto ka ni Jesus Christ. Pero kung naaga ni abot sa punto nga gibiyaan nimo ang gi-entrust sa Ginoo sa imo ha, moabot sa punto nga pareha kay ni Peter, maunlod. Kay mo siya, ay, medyo ginaw kaya nga ako ra usa. Nagkinahanglan gid ko ani mga tawhana, nagkinahanglan gid ko sa Ginoo. So do not walk alone. So, in verse 33, verse 32, sa diha nga na-rescue na si Peter, ug nanakay silang duha sa sakayan, unsay nahitabo? Milura ang hangin. Nawala na ang bagyo. Usara di ay ang solusyon, balik sa barko ng intras sa Ginoo sa inyo. Balik sa ship nga balik sa mga friends.